Importante rito yung sinseridad po ng bawat isa. Kung gusto nyo po ng reconciliation, pabalikin nyo po muna si Tatay Digong, Senator Bongo. Ito naman si Senator Bongo, alam naman niyang hindi hawak ng kahit anong gobyerno kay Sisi. Diba? Paano pa babalikin? Mahigit 120 bansa yun. So in a way, sinasabi niya, walang reconciliation. Oo nga. Diba? Oo, yung sinasabi niya. Pero sana, ayusin niya yung argumento. Dahil dito kasi napapahiya siya niyan. Dahil paano mo sasabihan yung ICC na ibalik yung akusado? No? Medyo off. Pero, no? Ako, I think pero maganda strategy yun. messaging niya sa mga DDS. Strategy niya yun. Serving the Play to the DDS crowd. yun. Pero alam Actually, niya, maganda yung hindi statement nila mangyayari na yun. consistent sa linya nila palagi. Na, Napaka-simplistic. Bring him home. No? Pag sinabi mong sincerity, ibig sabihin kailangan ibalik si Tatay Digong. No? Pagka sinabi mong makabayan ka, kailangan maka-Duterte ka. Ganun ang narrative nila well, palagi. yan yung narrative and simplicity that got him to #1. Let's not forget that. Actually, at yun yung failure ng gobyerno. Pwede mong sabihin na naging #1 siya because of that. Pwede mo din sabihin na kasi wala tayong exit poll nitong last election eh. Yung mga survey na nilabas bago maghalalan, pagka tinignan mo, ang kanilang fieldwork 3 weeks before. 1 month before the election, nagkasunod-sunod yung mga civil society, kasama yung grupo namin, na nangangampanya na baka pwedeng pag-isipan yung mabuti yung iboboto ninyo. Kaya nabago. Kung napansin ninyo, lahat ng mga survey, before May, ang nagna-1, Erwin Tulfo eh. Pero biglang nabago, naging Bongo. So dahil bumaba... Election day, ang tunay na survey. Hindi, kaya nga po. Pero what I'm saying is, in all the previous elections before, meron kang exit poll, kaya medyo malapit sa resulta. Hindi Ito, naman hindi yun nang ang nakuha. papaniwalaan mo. Bakit ka mag-exit poll kung merong real election results? Hindi ko sinasabing paniniwalaan. Ang sinasabi ko, hindi nagmamatch. Kaya hindi nagmatch kasi nga hindi na-capture yung Pasensya ka na, di ako kampanya. naniniwala sa survey. Hindi nga, wala naman po tayong pinagtatalunan. Ang sinasabi ko lang, no, hindi nagmatch kasi nga hindi nga nakuha yung operations Hindi bago nag-match ang alin, Prof. mag-election. Prof, paklir. Yung resulta, kumbaga nag-1 si Bongo kasi bumaba si Erwin Tulfo. Hindi, ano yun eh, culmination of events. Oh, of Kasama course. din pati yung sa Kasama nga po impeachment, yun. yung sa DDS. At isang dahilan dyan, yung Kasama nga failure yun. ng But gobyerno. what I'm saying is, Halimbawa, messaging na sinusubukan i-correct sama-sama ni na yan. Presidente. Halimbawa, 90% ng mga Pilipino laban dun sa occupation ng China sa West Philippine Sea. Pero yung #1 sa Senado ay pro-China. Exactly. Dahil hindi nagamit ng gobyerno yung ganong klaseng objective reality na galit ang mga Pilipino sa China laban sa isang pro-China candidate. Failure yan ng gobyerno. Di ba? 2/3 ng mga tao ay nag-agree na dapat ngang litisin si Digong sa ICC. Pero hindi nagamit ng gobyerno yun. Bakit hindi nagagamit? Dahil sobrang galing. No? Ng gobyerno. Okay. Sarkasam yun. Medyo naramdaman ko. Diba? Kaya nga, binabago ngayon ni BBM yung messaging. Yung dahil alam niya, narrative. nag-fail sila eh. Yun yung disaster ng midterm.